Magandang umaga sa lahat ng manggagawang Pilipino. Labor Day ngayon at non-working holiday. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press ng Marcos Administration. Masantos siya kabosan at sikay namin na imbag nga bigat tayo amin apo. Magandang Friday morning Pilipinas! Mabuhay ang lahat ng manggagawa sa buong mundo at siyempre dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong muli. I'm former Secretary Nani Agsalud Braganza, President Gloria Macapagal Arroyo's administration. And we are The Spokes! From the Palace Halls to our group chats now. We'll be giving you perspectives from an insider's position standing behind the podium. Uy. Humingi ng clarification si Pangulong Marcos sa dalawang ambassador from the French government at saka doon sa Czech Republic. Pero wala pa rin silang nakuha ang impormasyon. sorry po. Bilis naman ang aga ng tao Oo natin. nga, Oh. sabi ni Attorney Ed Chico kasi, nag-check-in, nagpadala ng DOJ, nahuli, nag-check check out. out. Yun lang. So, Parang may fan na si Attorney Ed Chico dito. oo nga, I'm one of those. May show siya sa May 8. Anyway, yung European Union ho kasi, 27 countries, 700 members of parliament. Technically speaking, they are governed by one law, di ba? Yung buong EU, but bawat bansa may individual laws for obvious reasons, di ba? In this particular case, ano ba why are we seeking clarification o nahuli ba talaga? Kasi kung ang issue lang naman yung passport, obviously passport, walang Travel red notice. documents, Travel documents. So, ngayon, apparently, nag-file ng asylum sa France. Daw. The same with Harry Roque, Secretary Roque. Nag-file naman ng asylum sa... Si Attorney Harry sa Austria. So is it fair to say that they are now governed by the European laws when it comes to extradition, especially on extradition? Well, they're governed by the International Convention on Asylum Seekers, Refugee Seekers. Yun. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng i-repatriate habang Basta-basta. ongoing yung kanilang, kanilang application. Okay. May nabasa rin po kasi ako, attorney, na we cannot just give you these individuals because they have to undergo trial dito sa bansa namin in regards to their asylum. So just giving them up is like tantamount to kidnapping. Yun ang sabi ho kasi. Totoo. Actually, base dun sa convention nga, so this is an old one, at signatory tayo dun sa convention, na ang tawag dun ay yung doktrina ng non-refoulement. It means non-return. Hindi ka pwedeng ibalik habang nag-ongoing yung asylum application. Tapos, kung may danger of persecution, kahit i-deny yung asylum mo, hindi ka pwedeng ibalik sa bansa mo. Probably this is also the case of the members of the CPP and PNDF na nag-seek ng asylum in the Netherlands. May danger sa buhay daw nila rito. So they stayed there and some of them are now citizens or residents. Actually, Netherlands yung batas na. Hindi na siya covered dun sa convention. Kasi actually, dininay yung asylum. Halimbawa, si Prof. Joma, denied yung asylum niya. So, inappeal all the way up to the European Union. Pero pagdating sa, nung finally dininay, yung Netherlands yung nag-grant ng parang special permission sa kanya. But in the case of Congressman Saldico, parang na-apprehend temporarily sa Czech Republic. Pero may report kasi na France requested or did he request to go to France? Hindi, malamang ang nangyari dyan is talaga mag-a-apply siya for asylum. Yes. En route siya, on the way siya, nung nagka-problema dun sa travel documents niya. Hindi naman siya maa-aresto for that. Because of that only. Or dahil may Schengen visa siya. Schengen. You can cross. So dun sa kung ang dala niya Philippine passport, tapos meron siyang Schengen, then dapat pinapayagan siya. So, in all likelihood, I think it's mostly still a presumption. Wala pang clarification, tsaka wala pang balita talaga. Puro daw. So, pero yung application daw, dun sa France ay, dahil yun yung port of entry niya. Last point regarding Ms. Congressman Saldico, how long do you will take yung trial before a decision is made whether he will be deported or not in the Philippines? Nung panahon ni na Prof. Joma, matagal eh.
Pero ngayon, mabilis na. Mabilis na ngayon. oo. Okay. So, but in the meantime, di sila papauin. Lalampas kayo ng 2028. Depende sa galing ng abogado, Abogado. niya. Okay. Also noted by the spokes, House Deputy Speaker Albi Benitez debunks the claims of Congressman Paulo Duterte that lawmakers were being pressured to support the impeachment of VP Sara. Say mo, attorney. Kailangan sabihin talaga ni Kong Albi yan. Pero, yung sinabi ni Kong Pulong, nakita naman natin, ni-report din na nananawagan si Madjo, si Congressman Sandro Marcos, at ang sinabi mayroon nga daw pressure na walang makakatanggap ng budget kung boboto sila against the impeachment. O ayan, out in the open na siya. So kailangan i-deny ni Kong Albi. My apologies to Congressman Albi Benitez. May historical precedent kasi ito nung unang impeachment against VP Sara. So, yung mga taong bayan, siyempre may duda. Ang tanong lang kasi ngayon, mas stricto ngayon kasi sumabog yung issue ng flood control at And medyo mas others. stricto ang release Yes, ng budget. So, what do you think, attorney? Because this is a political act at hindi ako naniniwala, being a former congressman at saka yung guest po natin, yung poging guest natin today, di ba, na pag gumalaw ang palasyo, susunod yung Kongreso at Senado, technically speaking. Well, yeah, technically speaking, pero saan nanggagaling yung pera? Sa palasyo. Kasi sila nag-release. In theory, oo. Pero bakit noon, nung si Speaker Martin, ang bilis Ang bilis. ng pera? Well, yun ang problema nila ngayon. Tama kayo, yung daloy ng pera masyadong maana. Ikaw naman, nag-iintiga ka para mo sinabing mahina si Speaker Boji na, na speaker. Di ba? Hindi, Bigla kasi nag-isip. kung malakas si Speaker Martin, hindi siya kinakasuhan ngayon. Kapwa namin Ilocano ng guest ayan, natin ito, oo. ha? Oo. But, you know, at the end of the day, I already saw a news report na medyo may call na to increase the allowances of the... Sorry. Nakalubas lang din ang sinasadya. Allowances Oh. to the tune of 300,000 po ata. That's very small compared to what they received before. Yes, Nako, dinig ko maniningil na Kasi during the 19th Congress, allegedly, mayroong mga for later release na ipinangako kapalit ng pagpipirma ng impeachment. So, yung for later release niya, hindi pa daw dumadating yung later. Okay. So hanggang ngayon, wala pa yung releases na yun. Kahit pa mag-offer ng 300,000 per Parang ganun lang ang congressman, inarinig ko. baka tawanan yun. Pero yung importante doon, yung FLR You know, listening to the last budget hearing, nag-stricto sa DPWH, pero yung farm-to-market roads were given to the Department of Agriculture to the tune of 54 billion pesos. Hindi kaya yon ang pinag-uusapan dito na FLR, i-release? Yes. later release. Oo nga. Baka farm to mansion roads. So, these are the headlines. Yung guest natin, may mansion din yan. Nakatulog na nga ako. Marami. So, these are the headlines. So, noted by the spokes, we'll have the Kingmaker and former Ilocos Sur Governor Manong Chavit Singson. And the spokes returns after this short break. And the spokes is back with longtime political figure who has been in the center of some of the country's most defining political moments. Manong Chavit, your return to the national spotlight with strong positions on governance, accountability, and leadership. And salamat po sa pagpapaunlak nyo na maging guest po sa Spokes. Hindi nyo daw kasi kami favorite Namimili kayo ng host Papasalamat din ako pag-imbita nyo sa akin. Papasalamat ako. Salamat po. Nagsasabi kayo totoo rito. So, Ay, salamat po. Salamat po. Manong, kumusta po si Charles? Magkaklase po yung anak namin Ay, ganun? Yes, kumusta po si Charles? konsyal na. Konsyal na ho ngayon? Okay. Mabuti naman ho. para matuto. Gusto rin niya ang public service. Oo, tumutulong para matuto. Pero hindi naman, negosyo, tinuturo ko sa kanila lahat. Bahala na sino mapunta sa politics. Sir, sabi ni Senator Ping Lacson, magte-testify daw kayo sa susunod na hearing ng Blue Ribbon.
magdadala, may bagong ebidensya po ba kayong dala o ano lang kayo, magkomentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala. Wala kayong makita. So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Oo, sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kanina umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa akin 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron? Oh. Wala sila doon. Hapon ang ano nila. Ang session na po. Session nila. So, pero ang sabi nga nila, wala ka daw affidavit? Meron, nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi lang yung Senate. So, anong tingin ninyo? Bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila iniimbisiga. Opo. Kinukulong pa. Oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker, Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Hindi lang niya tinuloy. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino ang executive? President Marcos. Yes. From the very beginning, sabi ko na mastermind, dalawa. Si Martin and Marcos. So, recruit nila sa ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So, nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may warrant pa rin. Ngayon, nagsalita si Martin, bakit wala na? Sinasabi nila, kasuhan nila si Speaker Martin Romualdez. Wala naman nangyari yan. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang mo, Manong Chavit. Si Saldico kasi nag-release ng mga videos di ba? With allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress. Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Saan ang blessing? Marcos. Siya presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating ang 25, nagkabaha lahat. Binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura, kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa lahat tao. ng 5,500. Pero totoo, walang project. So, ghost Nagtanong lahat ako sa yun? lahat ng mayors because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly or Projects, supposedly flood control projects. And it's more than 5,000. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with, you know, the climate change factor. That's why I don't believe na pakabatay yun eh. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pumunta ron. So bubalik. May nagtulak sa kanya ron. Oh. That's new. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na nagpakamatay yun. So ano sa tingin niyo po ang mangyayari dito sa investigasyon sa flood control? Simple lang. Kasi, lalo po sa Senado, because Congress is not investigating it. Wala. Kung Wala po hindi sa pagsakpan sa Senado, tapos na. Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson.
Ping Lacson. Opo. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya, mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong, wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Kung sabihin niya ang totoo, which I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang ang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, pagkaharap-harapin niya sila sa Senado kasama yung 18 Marines. Bakit ba't pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat ako, ang ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Isa-isa pang inimbestiga ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Baliktad eh. Dapat, like si Speaker Martin, Board of Executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestiga, tahimik na sila. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. Kung hindi, kung magtagal, halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami mag-hearing, alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin dyan. doon, pinagtatakpan na nila katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga mangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng kaban ng bayan eh. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, hindi na nakaw yung kaban ng bayan. Involved siya eh. I'm just curious po, Atty. Tricia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Nakita ko yung lakad ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna, tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health, yung PhilHealth. PhilHealth, yes. Sir. They have 87 billion kinuha. Yes. Binalik sa Treasury on record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pera ng tao yun eh. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga lilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PDIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon, we have now 19 trillion na utang. Wow. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yes. Nakabawad na tayo sa utang. Well, regarding... Ang masama, walang project. Correct. Regarding the debt, ang alam kong naiwan po ni Pangulong Duterte, about 13 trillion in Yes, 6 years. Dahil sa Ito, COVID. 19 trillion in 3 years. Parang gano'n. No? So, So, plus bali, 6 trillion, six. parang gano'n. It's equal to the budget, na national budget, ha? Correct. So, it's one-to-one. Manong, nabanggit niyo po, Manong, yung in the last zone, nabanggit po ni Pangulong Marcos, mahiya kayo. Anong ini-expect nyo na sasabihin kaya ni Pangulong Marcos? Kasi malapit na po yung SONA. Are there anything new na mababanggit niya regarding flood control and other issues? Well, sa sinabi niya sa 24 and 25, magkaiba. Kaya ako, nagsisinungaling sa Presidente. I built 5,500 flood control project. Wala kami makita. Pinagtanong ko sa mga mayors, governors, councilors, dahil naging presidente rito ko ng Councilors League. Wala sila. Puro ghost project.
Bulacan, pinapuntahan ko rin. Nung pinunta niya, gano'n pa rin up to now. Ba't wala nangyayari? Aliwa-liwanag na. So sa tingin ninyo, anong sasabihin niya sa SONA? Huling-huli na yung kasinungalingan. Nag-drawing pa Ika sila ninyo. kung anong sasabihin. Mahirap Wala yun. kang maniniwala because hindi nila sinasabi yung totoo. Ang totoo at taong bayan, wala nang naniniwala sa kanya. Walang project eh. Manong Chabit, optics-wise lang ang optics-wise. SONA ni Presidente, Speaker Boji D, do you think Martin Romualdez will attend the SONA? Well, they have to. Basunorin yan. Ewan ko kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi parang awkward eh. No? Ang liwanag, nagsalita. Bakit hindi nila imbestigahan ngayon? Before magsalita, kakasuhan namin, may hold departure order, tapos tahimik na sila nung nagsalita. Well, ayon dun sa balita. So, ganyan yun. Kung ituloy ni Martin, sinabi na niya board executive, si Marcos na tinuturo. Kung ituloy niya, parang tatakutan sila. Kasuhan niyo ko, tuloy ko to, involved si Presidente. Sabi nga niya, he will not go down alone. Yes. Ang liwanag. Bakit yung mga magagaling ngayon sa Department of Justice, Ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan niya? Malinaw po na away pamilya na po ito eh. Si Senator Amy kay Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, Senator Amy. Well, to be away ng mga greediness yan. They're all greedy. Greediness is always the downfall of everybody. Correct. Sobra ang nakawan. Bakit hindi ma-solve? Why? Hindi ma-solve ang gobyerno. Bakit? Because gobyerno ang problema. Aliwanag. Sir, Alam ko, abogado kayo, Trixie, pero di maliwanag naman, sir. Wala naman. Hindi. Siyempre, kailangan ko marinig sa ibang tao. Wala nga naman ako magsabi. oo nga, pero alam yung mga abogado, alam nila ito. Pero sir, nagkita tayo sa Rage Coalition. Magsama pala kayo. Yo, Ba't di kayo masarap nag-iimbita? ako. Ha? Ay. Masarap kalimutan pagkain ko dun na. eh. Hindi. Kung Baka hindi nandun ka, naningil ako sa'yo. Baka hindi si Gob Chavit ang nag-sponsor ng pagkain. Kaya, di ba? Hindi namin napansin yung food kasi ang daming celebrity. Si Manong Chavit nandun. So sir, nasa Rage kayo, guest po kayo. Coalition po ito ng mga sumusuporta kay VP Inday, kung di ako nagkakamali. No? Kunwari. Tatakbo ba kayo? Tatakbo ba kayo? Tatakbo po ba kayong Kayo na, senador? senador. Kung sakasakali, but I'm not sure. Pero in-endorse akong vice, no, I'm not sure kung tatakbo ako. If ever, tatakbo senador or local. I'm not yet sure. I'm not, tignan ko yung galaw Pero ng Pilipinas. ma-expect namin na na mas involved na kayo ngayon sa politika. Yes, dahil sa nangyayari. Kawawa ang taong bayan. Kasi nung huli po, tumakbo kayong senador, tapos nag-withdraw kayo. Because nagkasakit ako. Nagkasakit ho kayo. Okay. May mga viruses na bago noon. So, pwede, sabi yung doktor ko, pero wag sana kang tamaan uli ng pneumonia. Hindi, wag na lang. Nakakaya naman, yung mga governors, mga ibang leaders, mayors, magkamay-kamay ka, punta ka lang, inaantay ka rito. Pero, paano ko hindi lalapit? Aristocrat na labas ko, wag na lang ako. Question lang po, you mentioned about Rage Coalition. Yeah. May confusing messages lang from what I saw on TV. Kasi unang-una, si Mayor Baste po ata yung Plan head. B. Si Mayor Baste yung head ng Rage Coalition. Tapos may mga nag-announce na ang Plan B ng mga Duterte, si Baste. Kung hindi pwedeng tumakbo si Plan Sara. B ng Rage. Plan B ng Rage. The Rage, the coalition. Hindi naman authorized si former Congressman Mike Defensor magsalita for the family. I was Pero just for the medyo coalition. na-confuse lang ako sa messaging kasi. Kasi parang ina-anticipate na makukonvict si Mayor, si Hindi, Vice VP Sara. hindi. Therefore, si Baste ang... Parang kumbaga, parang message yun na huwag kampante yung kalaban. Okay. Well, Dahil malalim yung impeachment, bangko. Yung impeachment, sila ang
gagawang future natin. Kung pagtakpan nilang katotohanan, kasalanan nila lahat sa Senate. Alam nila eh. Correct. So, yung... go Go ahead po. Go ahead Sorry, po. nauna Sige ka na, na. ate. Mauna ka na. Mas matanda ka eh. Age before beauty. Kaya nga. Natatawa. Si Manong Sabit, pag nakaig ng beauty, ang ngiti niya, ang ganda nga Hindi eh. na po pwede magsampa ng impeachment kay PBBM this year. Pero tingin ninyo, next year, magsampa pa rin kayo. No, ngayon, dapat sabihin ng katotohanan. Ayun. Malalaman natin sa impeachment sa Senate. Question lang po. Tricky question. Is it true that when you filed your impeachment case against the president, not a single congressperson wanted to endorse it? No. That's why walang naniniwala. But hindi naman ako lalabas against him kung hindi ako pinapapatay. Hinarang nila ako eh. Teka, pinapapatay? Pinapapatay. Harang, in-stop ako without any reason. At tinignan ko, maraming armado sa likod na sumusunod. So, nung dumating yung mga mayors ko dahil katatapos lang meeting ng Mayor's League, umalis yung armed men. So, bumaba na ako. Anong violation? Hindi alam. Tumatawag yung pulis. May tinatawagan eh. Sorry po, are you So, referring naharang- to the ERAP administration? Yes. Hindi sa Marcos administration. Magkaibigan kami. So, nung nakumbert lahat, nagpupunta na sa bahay, niya. Talagang kaibigan ko. Pinaharang na ako, kaya ako lumabas. So, Pero nung huli po na nag-file ng impeachment against President BBBM, ang kwento po sa media kasi is that walang congressman gustong i-endorse yung final na impeachment laban kay PBBM. Is that true? hindi ko alam yun. Oh, okay. Ako, sinuporta ko yun. Pero nagtaka ako, nung first labas niya sa Japan, nilisnab na ako. So napahiya ako. Pero, of course, wala akong kibo. Ako nag-support sa kanya. Ako nag-convince na tumakbo presidente. Ako lahat tumulong. Hindi lalabas siya kung wala ako. Because sabi niya sa akin, Manong, salamat. Ikaw presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko ng vice, wala akong isang mayor. Ngayon, puro mayors minimit ko, sabi niya. Bawal pa noon ang lumabas, pero small group pwede na. So, dinala ko lang sa lahat ng mga regional mayors. All mayors. Papasalamat palagi. Hindi lumalabas kung wala ako. Ang aeroplano namin ginagamit yan lahat. Tanong ko lang po, Manong Chavit. Siyempre, masama loob nyo, natulungan nyo si Pangulong Marcos, hindi na kayo pinapansin. But this time, ano ang pakiramdam nyo? Kasi ang tawag na po sa inyo yun, destabilizer. Oo. So, Rason ng mga, may kasalanan, mga guilty. Rason nila. Yun ang sinasabi. Linilito nilang tao. Ba't hindi nila sagutin? Aliwanag na ngayon, light down. Maliwanag pa sa buwan. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Minensyon niya, mga tao at saka executive. Sino executive? Bongbong Marcos. Wala namang iba eh. Sir, sa mga nililabel na mga destabilizers sa gobyerno, marami tayo dyan. Pag nagsalita ka, destabilizer ka. Oo nga, pero bakit po, aray ko, oo na. Pero bakit po sa lahat ng mga nililabel na destabilizers, parang kayo yung pinaka untouchable? Bago po kayo sumagot, magbe-break po muna tayo. Babalik ang The Spokes. The Spokes is back, still with Manong Chavit Singson. Our hanging question a while ago, you have been labeled as a destabilizer, pero mukha po kayo untouchable dahil baka mukha nyo si Kevin Costner. Hindi naman, pero lahat naman ng... Untouchables, di ba? Grabe, Kevin Mang Costner. Bola, aga. Malapit na Christmas, Manong, ha? Natatawa sila. Parang kung sino man ang kumontra sa kanila, destabilizer ka na. Rason yun ng mga may kasalanan, mga guilty. So, binibintang lahat, bintang lang yun. Bakit hindi sila Ngayon, this is the time. Nagsalita na si Speaker Martin Romualdez. Sabi nila, before that, kakasuhan nila. Nung nagsalita, bakit huminto sila lahat? Bakit hindi sumagot si Presidente? Eh, binansyo na involved ang executive. Tingin niyo
magandang usapan na. Nag-aayusan. Kung hindi tuloy ni Martin Romualdez, talagang involved din siya dahil tinakot lang niya si Marcos. Inaareglo siya na ngayon. Kung hindi nila ituloy. Tanong ko lang po, Manong Chavita, magkaareglo man sila o hindi, pag nakabalik si Saldico rito o ibinalik si Saldico rito, sinong malilintikan? Dalawa. Kaya ako, either or, si Saldico, baka balik, masama para sa kanila, patayin nila, mas masama sa kanila, at siya testigo yan. Dahil binibintang sa kanya eh. So, mas gusto nila, doon siya. Para sa akin pero both ways, masama para sa kanila dahil siya ang testigo. Martin Romualdez, testigo. Lumabas na yung 18 Marines, testigo. Yun ang mga hero. Sila nagsasabi totoo, nag-deliver sila kay Martin, malapit sa Malacanang for the President. Sagutin nila lahat yan. Tawag yung mga nagsasabi. Ang masama, yung nagsasabi na totoo, yung mga Marines, sila pa iniimbestiga. Oo nga daw. Masama yun. Boss, Manong Chavit, nung si Speaker Martin pang speaker, si Saldico ang Appropriations Committee, they were able to secure 215 votes kasi attorney for the impeachment of Vice President EVP. Sara Duterte. Do you think they can still get 215 or barely a minimum or 106 just to impeach? Mas marami hindi bubuto dyan ngayon, pero yung karamihan takot dahil it's either may kasalanan or kasabot sila. So, but sigurado ako, mas maliit ang, mas maraming buboto kay Sara ngayon. Pero hindi nila makukuha dahil maraming involved eh. Pinag-aalalan na ni Sara Diskaya na sino mga congressman, minention na lahat. Sira lang Senado, wala lang investigasyon. Bakit ganun ang gobyerno natin? Bakit nila pagtatakpan ng katotohanan? Sa paniwala niyo po, may impeach si VP Sara sa Kongreso at iaangat po ito sa Senado. May iaangat po ito sa Senado. Mayangat siguro, pero dahil maraming involved dyan sa Senate, kung involved sila, makikita natin ang botohan sa Senado. Batay po Kung sa lumabas sa katotohanan, pinahirapan. Alam mo yung mga testigo nila against Sara, yung sa Congress, kinasuhan ko rin eh. Yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang daming kaso. Ako Madriaga. mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG to. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Yun ang testigo nila. Hindi lang sila makapili. Naalala ko lang po, naging guest po natin dito si Senator Frank Drilon. Okay. As a former Senate President, sabi niya, in any impeachment case, nangingialam ang palasyo. Okay. Ito away ngayon ito ng Presidente at, at Vice President. So pag nag-exert ng pressure, yung palasyo, who among the senators na sa tansya nyo po, pro Sara, posibleng hindi bumoto, posibleng bumoto to convict VP Sara po? Well, right now, ang tansya ko, 9, 16. Kung ma-maintain yun, di na ma-impeach si Inday Sara. 9, 16, 25 yun. It should just be 24. 24. 24, 16. Parang gano'n. Depende sa mga senator ngayon. Ang future ng Pilipinas. Kung pagtakpan nila si Marcos, wala na tayong kinabukasan. Sir, sino sa tingin ninyo ang mga for or against? Isa-isain natin, sir. Si Senator Mark and Senator Camille Villar. Mahirap mag-maritas dito. Marites ba to? Theoretical lang. Theoretical lang. Bolang kristal. Bolang kristal. Pwede natin pag-usapan mamaya. Mamaya. Pwede ko nating i-on cam, pero chismisan lang. Hindi mo pwede. Magka-cancel ako ng mga appointment. Sige po, sige po. Pero alam ko na yung nakakaalam dyan,
Alam lahat ang senador. So malalaman natin ugali bawat senador sa pagboto nila. Yung mga nagtatakip ng mga pagnanakaw. Talagang walang project, talagang may control. A ghost project. So pagtatakpan nila yon, kasalanan ng mga senador natin. Manong Chavit, tanong lang po. Kasi doon ang trial talaga eh. Ano kaya ang posibleng gamitin ng palasyo as pressure points Sa Senado. sa Senado without naming names para i-convict si VP Sara? Eh, Besides yung affiliation sa political party. yung mga mali-maleta na di-deliver. That's will decide. Okay. Sandali. Ang bigat naman ng pressure ngayon. Okay. Kulang ako ng kape. So, pero, sandali. Pero dun sa naalala ninyo yung nagkaroon ng laban dun sa Senate presidency. Yes. Tapos, Ano ba to? di umano, Good question. nagtawag-tawag si Executive Secretary Ralph Recto ng ilang mga senador. Tingin niyo ulitin nila yun? Oo, parang ito. To save. To save Para man. to save, No. to save. To save yung nag-apoy sa kanila. Pero Ate Trixie, from a political perspective, kapag hindi na-convict si VP Sara, do you think there will be a change in the leadership of the Senate? Maging vice president si Tito Soto. Ay kung hindi po siya Kung hindi na-convict, ma-convict. magbabago kaya yung liderato sa Senado? Ibig sabihin nanalo yung... Mapapalitan ba si Magbabago. Tito Sen? That's a numbers game, Magbabago. di ba? Posibleng magbago po. Wala, lakas Kung ang loob. sinong kung manalo si Sara, yun ang mga hero na gustong malalaman natin lahat ng katotohanan. Bakit hindi ba convict si Sara Duterte sa Senate? Sir, ang tawag sa inyo dati, Kingmaker. Kingmaker pa Hindi rin naman. kayo ngayon? Hindi naman, nagkakataon lang. Nagkakataon. Oh, sa Nagkakataon. tingin ninyo, magkakataon uli? Possible na may mangyayari. Follow-up Dahil question. sila lang sasalita eh. Oo nga. Correct. So I think itong May, hindi naman bubulat ang tao. So itong May, pagbukas ng Mm. tingnan natin ang galaw ang Senate. Na-curious lang ako with the word... Sirang-sira na ang Senate. Marami naniniwala sa kanila. Kung dagdagan pa sila, wala nang kwentang gobyerno. Wala nang batas eh. Sa tingin ninyo, tumigil ba yung... Ay, may follow-up And ka. then yung the word kingmaker kasi, Oo. parang walo na po yung presidente, walo na po yung naging presidente after EDSA. Sa walong yon, ilan po yung sinuportahan yung nanalo? Halos lahat. Lahat. Lahat actually. Si Noy Noy, lahat kami mayor, supportado natin si Noy Noy. Pero si Noy Noy, meron nauna sa mga mayors ko na nagsip-sip. So, hiniwalay kami lahat. Yung tumakbong, bodyguard ko lang yun, tumakbong, well, anyway, hindi kasama doon, mawawala tayo sa flood control. Eh. Mamaya. Balik tayo sa flood control. Mamaya. Flood control lang ito pero Yes po. all department may mga May flood anomalya. control nga lahat eh. Yung flood control na lang tayo, dahil marami yan, hindi, may divert lahat. One last point about being, Manong Chavit being a kingmaker. Tinulungan niyo ba yung mga pink sa norte nung huling eleksyon? Last election, Opo, yung huling eleksyon. Yung mga 20 pink, sila Bam Aquino. 20 Recent senatorial election. 2025. 2025. Natulungan niyo ba sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno, party list? Sa norte, oh. hindi kami nakialam na sa Senate noon. Okay. Okay. Dahil di na kuha ng presidente, hindi election ng presidente. Because ang midterm election, napakalakas ang presidente mag-endorse. Bumagsak ang presidente sa paghuli niya kay President Duterte. Hinuling pilit without any warrant of arrest. Naawa ang tao. Ganun ang Pilipino, naawa sila sa mga inaapi. So, aping-api si President Duterte. So, ayun, walang kalaban-laban dahil nagpapadala sila ng mga bayaran na testigo. Involved dyan si former Senator Trillanes dahil may video. Sinasamaan niya dito sa Pilipinas yung mga ICC. Oh. Nagpalit pa ng dollar according to the
Marine. Yes. Sila pa nagpalit ng dollar, binigay sa mga ICC through contact nila si former Senator Trillanes. Siya involved doon dahil yun ang testimony ng mga Marines. So, masama nang nangyayari sa ating bansa. Dapat magising ang taong bayan at alamin ng tunay na dahilan ang nangyayari sa ating bansa. Dahil sa utang natin, nakabaod na tayo sa utang. Wala nang kinabukasan ng mga kabataan kundi kikilos ang taong bayan. Sir, nakakausap niyo po ba si Senator Amy? At kung matatandaan po natin, humingi siya ng paumanhin sa taong bayan para sa mga ginagawa ng kapatid niya. Nakakausap niyo po ba siya? Nag-usap lang kami, dalawang beses nagpunta sa bahay dahil nga nag-uusap lang kami kung anong gagawin dahil magsasalita siya. Kako sa kanya, walang naniniwala sa iyo kung kasi binabanatan niya noon si Martin lang. Saka si Lisa. So, hindi mo binabanggit ang kapatid mo, walang ano. Ang the best, anong best na gawin? Sabi niya, well, the best thing to do, you have to talk to your brother. Gumawa na siya ng paraan graceful exit dahil wala siyang lusot dito sa dami ng ninakaw. Sa dami ng nawawalang gobyerno. Ang liwanag ng nakawan. No way na makakalusot siya. Malalaman tao. Mag-graceful exit na lang. Sabi niya na napasama siya sa mga kasamang leader. Yun na lang ako. Kung itutuloy niya, mas masama pa sa tatay yung mangyari. Yun ang sinabi ko sa kanya. Mukhang nakinig naman. Tanong lang po, sino sa tingin nyo ang mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028? Well, nagsabi na si Lenny na hindi tatakbo any position national. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Walang lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yung problema. Mababaw sa baleta ang katotohanan. Manong, kung patatawag po kayo ni Pangulong Marcos at Manong Chavit, mag-usap nga tayo baka sakaling magbalikan uli yung magandang samahan natin. Papayag po ba kayo? Hindi ako naniniwala sa kanya. Sinabi na sa akin. Okay. Tatanggalin daw itong mga to. Lalo na ngayon, yung STL sa amin, sa grupo namin ang ako inamin ko, grupo namin. Small town lottery po, STL. Yes. Okay. Terminate agad without any reason. Nagbuma silang rason-rason. Binigay sa kapatid ko na nagpapa-STL sa kanila. Ginugulo kami ngayon. Ayaw mga mayors, tinatakot. Mga goods, lahat. So, iba yun. Mawawala na naman tayo sa flood control. Balik tayo sa flood control. Balik tayo Pero po sa... pinahirapan ako ni First Lady. Dahil ginagamit si First Lady. Dahil siya nakikialam sa PCSO. Balik po tayo sa Siya nagbibigay. Because bata niya si Mel Robles. Balik po tayo sa tanong na bakit balik marami nabibighani sa inyo. Ate Trixie. Sir, hindi pa muna tayo babalik sa flood control. Kasi Siya ang ginagawang gobyerno. Diversionary. mabilis lang to. Nandito tayo kasi sa portion natin na ang tawag dito, tough questions. Yung tough question ko, sir, kamusta love life? May ka-holding hands daw kayo. Bago. Kailangan kong tanungin kasi marami ring nagtatanong. Sa lahat ng bagay, takot ako sa babae. Hindi halata, Doon ako sir. natatakot. Ganun po. Talaga. Follow-up question ha. Yo. Nung 2003 po, ginawa ng siniho yung buhay nyo. Si Cesar Montano ang leading man. Ngayon po, parang hindi ho kayo tumanda. So kung gagawa ulit ng sini tungkol sa buhay nyo, sino ang leading man at ilan ang leading ladies para makompleto ho yung kwento? Ba't ka tawa, Tordy? Seryosong tanong yun? Hindi ako makasagot pagka babae pinag-uusapan. Ay, Takot gano'n. sa babae. So yung bunso ninyo, 13 years old. Sa tingin nyo, okay pa kayo masundan? Yung bunso ko? Yes, sir. Ang bunso ko, 12.
O 12, years oo. old. May kasunod Pwede ho pa ba? nga, no? Pwede. Wala na. Wala na. Bakit parang So, last, ay, totoo, ayaw niyo na po? Ayun. Bakit naman? Focus muna tayo sa flood control. Flood control. Sa tingin ninyo, sir, mapapauwi si Zaldico? Palagay ko naman kung magsabi ng totoo ang Senate, kung payagan nilang tumestigo yung nakakalam. Not me. Kung ituloy nila yung pagpunta ko ron, maliliwanagan lahat. Bis na ayaw nilang gawin. I hope patawag uli ako ni Senator Ping Lacson. Dahil kilala ko siya, pulis siya. Alam niya yan. Alam niya nangyayari. So, kung patawag ako, malaki may tutulong ko sa mga problema na sinasabi nila. Kung hindi ako patawag, ibig sabihin, pinagtatakpan nila lahat. Manong Chavit, di ho ba dati police din kayo? Oo, chief of police. Chief of police. Oh. Kaya alam ko... And you become a legend by being the chief of police. Di ho ba? Alam ko rin ang mga krimen dyan. So, si Senator Ping Lacson, magaling dyan. Alam niya. Alam niya ang nangyayari. Alam niya kung sino mastermind. Kung di siya magsalita, yan ang gagawa kung anong future niya. Kung magsabi siya totoo, mababago ulit yung image niya. Sa ngayon, bagsak ng image niya. Pero kung sabihin niya totoo, babalik ulit yung image niya na straight na tao yan. Pero pagtatakpan niya ang mga magdanakaw, ibang klase yan. Alam niya na. Tapos pagtatakpan. Yun. Huling tanong lang po, matapos po yung oras natin. May kasabihan po sa politika that there are no permanent enemies, only permanent interests. Masasabi niyo po ba na totoo talaga ito? In politics, there are no such thing as permanent friends. All are temporary allies. Oh, that's a new Mas quotation. maganda yun, That's a new quotation. Mas totoo. Oo nga. Maraming salamat, Manong Chavit, na pinaunlakan ninyo yung aming imbitasyon na makilala kayo. Anytime. Basta flood control. Anong huling mensahe? Tungo dyan. Anong huling mensahe ninyo para kay Pangulo? Dapat magsabi rin siya ng totoo. Huwag na siyang gawin yung kasinungalingan na sinasabi niya. Dahil wala na po naniniwala sa kanya, bagsak na bagsak ang rating niya. Sir, kung kausap nyo ngayon ng Pangulo, yan po ba ang sasabihin? Kung magkaharap kayo, Kung magkaharap anong sasabihin kami, palagi ninyo? ko, malayong nangyayari yan na magkaharap kami. Ako, madali kong makita yung tao nagsisinungaling. Tignan mo lang sa mata, hindi makatingin sa'yo, hindi ka makapagsisinungaling. Ang mga, nung chief of police ako, tignan ko lang sa mata, alam ko nagsisinungaling yung tao, hindi makatingin. Pag nagsisinungaling ka. Alam mo si Manong Chavit kung paano tumingin, kaya ang dami na i-inlove eh. Pansin ko nga sa'yo eh. Na-inlove ako eh. Ikaw din eh. Balik tayo sa flood control. Wala na po talaga ko sa Tony Pixie. So maraming salamat po, Manong Chavit. Pwedeng sa uulitin? Yes, of Yeah, course. salamat po. Maraming salamat, Tony Trixie and Congressman Nani po, Nani. salamat sa paunlak nyo, pag-imbita nyo sa akin. Thank you. Strong positions, sharp criticisms, and clear signals of political intent. Setting aside politics, what matters to Filipinos in the end is not who moves first, but who is answerable last. Nani Agsalud Baganza po. Ako po si former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. And We are the the Spokes. Spokes.